Guys, welcome to my YouTube channel. So, nandito na naman tayo upang mag-review ng isa sa mga favorite kong basahin ngayon. So, nandito tayo ngayon sa Wattpad. So, ang babasahin natin ngayong Wattpad ay ang tinatawag na After the Chains. So, ito ay isa sa maraming series ni Jonax ng Wattpad. Okay. So, sa ngayon, nasa Kabanata 29 tayo. So, tara, samahan niyo akong basahin ang kwento. Kabanata 21, Dead. Pumayag sina Mama at Papa na umalis ako. But they were not very happy about it. They want me to work in our company and stay here. O kahit wag na ako magtrabaho basta dito lang ako. I insisted. I want it for my professional growth and also their safety. I still believe that it can happen again. Hindi ko kakayanin kung maulit pa yun, lalo na't hindi pa nakikita si Sian. Ayon kay Leo, determinado daw talaga si Sian na gumanti sa akin at may pakiramdam siyang hindi ito titigil hanggat hindi ako napaghihigantihan. She didn't have the means. It was obvious. At ayon kay Leo, maaaring nagtatago raw ito sa mga liblib na lugar sa Manila dahil dito lang daw siya kumikita. Going abroad was safe. I don't want to compromise the security of my family. Kahit pa sinasabi ni Mama at Papa na hindi mauulit iyon, doble na ang security namin at talagang nakaligtaan lang ang araw na iyon dahil walang threat. At napaka-imposible na may mangyari pang ganoon sa lugar. I didn't trust their words though. I guess I would only be completely off guard about her if she's found. Natatangahan nga ako na hindi pa rin siya nahahanap. It's just one girl and she didn't have any means to hide in a safe place for herself. Bakit tinutulungan siya ni Uriel? Si Leo nang bumisita ako. He was being rehabilitated but he's doing fine according to his family. Tumutulong si Uriel sa investigasyon. Baka palusot niya lang yun. Para saan? Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa galit ko kay Uriel o ano. Pero kinokonsidera ko lahat ng paninira sa kanya. He has explained his side but because I was angry, it was easier to believe these things. Kaya nga sinabi ko, hindi ba? Gusto siya ni Uriel. Hindi niya raw gusto si Sian. Tingin mo mapapaliw si Sian ng ganun kung hindi totoo? Oo, giit ko kahit na kinukonsidera nga ng kaunti ang sinabi niya. She was a slut from the very beginning. It's not out of character if she's this desperate to get Uriel Mercadejas, Leo. Tumayo ako sa iritasyon. Magpagaling ka, aalis na ako. Tutulong ako sa investigasyon, pangako yan. I want to say that my family can handle that, but I didn't. Any help will be good. Yun nga lang, wala rin akong tiwala kay Leo. I'm sure I am that. How sure am I that he will not help Sian now that he's under his family's money? Buti na lang at narinig ko pinabantayan siya ni Uriel, pati ang pamilya niya. Pero sa sulok ng isipan ko, may sumiksik at bumubulong na ideya. Baka pinabantayan ni Uriel para makasigurado niyang hindi magkita ang dalawa. At sila lang talaga ni Sian ang magsasama. It was irrational. I shook my head but I was fuming mad when I left the facility. I was abroad after a few weeks, but the scenes haunted me. Minsan madaling araw nagigising ako sa bangungot. Sa mga bangungot na iyon, namatay si Papa at punong-puno ng dugo ang kamay ko. Naaalala ko noon na ganito rin ang nangyari. I was haunted by what happened to Oriane. Now, my father. This time, it's just different and more intense.
Araw-araw kong tumatawag sa amin para i-check si mama at si papa. Nakikibalita rin ako sa investigasyon. Tuwing naririnig ko na hindi pa siya nahuhuli, lagi akong naiirita kay Uriel. If you want to know more, you can ask Uriel about it. Si Kuya Lucho nang nakibalita ako sa investigasyon. I groaned. Lagi na lang ganito. Look, I know you're not in good terms with him, but he's very updated with the investigation. Dapat kayo ni Kuya Lucky ang updated sa investigasyon dahil si Papa ang biktima rito, Kuya. Ito ko. I am updated too. Hindi lang ganoon ka-flexible ang oras ko para isipin pa iyon. Uriel seems very efficient, handling investigations along with his works. I rolled my eyes. Sino ba naman ako para magsalita ng ganito kung nasa ibang bansa ako sa gitna ng investigasyon at paghahanap kay Sian. Parehong abala ang mga kapatid ko at mag-retire na si Papa. Ako dapat ang nanguna ron. Baka siya pa nagtatago kaya hindi nyo mahanap. Who else would that slut hide? How else would that slut hide? We don't know. And don't accuse Uriel of that. Nagpapakahirap iyong tao. Kasi ba't naman hindi pamahanap si Sian? Isang tao lang yun at wala siyang pera unless someone is funding her. Naisip ko na si Uriel na nag-aaksaya ng pera niya para sa babaeng niyon. She's an escort. He may have paid for her services and enjoyed her for weeks. Baka pa nasa mga villa nila yun. Negative thoughts crowd my mind, and I feel like I'm a step closer to really calling Uriel now. Yes, I blocked his number, and we didn't have any communication. Kahit possible naman kami noong huli naming pagkikita bago ako umalis ng bansa, wala akong pakialam. You are unreasonable. Hindi ka ba nagdududa kung bakit hindi pa siya nahahanap? Kuya, we're paying so many men to find her. Paano pa iyong makakatakas? Hindi ko alam. Malaki ang Manila, Luciana. At kung hindi siya lumalabas ng pinagtataguan niya, pwedeng-pwede siyang magtago. She will starve to death unless she's in a mansion spoiled by a mercadejas. Kuya Lucio sighed. Just come home, I will. After my trainings, I am thinking of a project. Umuwi ka na lang at dito ka na mag-isip. Bubukod na ako kapag umuwi ako. You're still doing that? It's not enough that you live in a hotel for a month here in the Philippines bago ka umalis. Mama is upset. Alam naman ni Mama yung dahilan ko. At isa pa, Kuya, malaki na ako. I can live on my own. And our parents will be out of danger if I don't live with them. He groaned. You're ridiculous. Doblingan na nga ang seguridad. Mahigpit na ang seguridad natin noon, Kuya. Nangyari pa rin yun. Sian, stop calling me that name. Ibaba ko na at marami pa akong gagawin. Hindi na nga kami nagkakausap ni Uriel pero updated ako sa mga kaganapan dahil sa mga kaibigang nakikiusisa sa nangyayari sa amin. Malaking balita yung pag-atras ko sa kasal. Syempre, we already announced it and sent out invites to everyone. Kaya naman, kahit taon na ang lumipas, parang bagong-bago pa rin para sa kanila iyon. Even Sonia, who is now working in a more high-end club, is telling me about the gossips. Lagi raw niya naririnig sa mga bumibisita sa bar na pinag-uusapan kami ni Uriel, kaya mas updated pa siya sa akin. She also reported to me twice about Uriel's appearance in the club she's in. I told her to stop telling me about it because I don't care, so she did. Nahanap si Uriel at isang araw pagkatapos nun lumabas na nga siya. I was engrossed with the story because finally the problem I had as a teen was solved.
Kaya nakibalita ako kay Simon sa Maniego. Yun din ang dahilan kung bakit kami nagkalapit muli. Kumpara sa nagdaang taon, mas maluwag na ang pamilya niya sa kanya ngayon. Their company prospered but he just really wanted to create his own name. Kaya nakaka-relate ako sa kanya. I am also from a rich and famous clan. Success is in front of me but I wanted a name of my own. Are you sure? I asked him over the phone. Nagpaplano kami para sa negosyo. Originally, I want it named after my name. El Almodovar. Pero dahil gusto niyang maging kasosyo ko, ibinasura ko ang ideya na iyon at nag-isip ng ibang pangalan na para sa aming dalawa na. Yes, I don't want my family name in it. Luciana, kasi isa pa, yan ang magiging problema ko. My lips parted. It was a cold, dark night that evening. I sighed as I stared at the starless sky. Smoke came out of my mouth. It was really, really cold. If we put sa Maniego in it, ma-associate agad ang furniture company namin. Ayoko nun. Kaya ayos lang sa akin ang pangalang naisip mo. Besides, I really like your name. I laughed. It's my family name, Simon. It's the same. Somehow I was impressed by his explanation about it. Tama nga naman siya. Kilala ang apelyido nila sa furniture company nila. That decision is actually very noble. Pwede naman natin gawa ng ibang pangalan. We can agree to a better name. Yung para sa ating dalawa. I don't know what's with him or maybe he wanted me to be impressed but he really refused. Gusto na niya ang El Almodovar. Yun at ang katotohanang hindi ako tinatantanan ng chismis tungkol kay Oriel Mercadejas ang nagtulak sa aking sagutin siya kahit nasa ibang bansa pa ako. Kaya lang, nang umuwi naman ako, agad akong nakaramdam ng pagkakamali. At lalong mali dahil I stared at another copy of a marriage certificate with my name and Oriel's name in it. What the hell? I said, confused. Umuwi ako para ipagpatuloy na ang buhay at gumawa na ng sariling kumpanya at negosyo. I've decided to stay away from our home because I am still so scared that Sian is still at large. At oo, sa tagal ng pagkakahanap o pagkakadakip sa kanya, mas madali kong naiisip na may pumoprotekta nga sa kanya. Katatawag ko lang sa kakilala ng pamilya ko sa opisina. It really is registered. Carver sa Maniego verified. Suminghap si Simon at pumikit. Sinabunutan niya ang kanyang buhok at para bang kaunti na lang ay magwawala na roon. This is wrong. I didn't marry Oriel Mercadejas. Kita niyo naman, di ba? Our wedding was called off. Yes, well, but it's in the registry, Luciana. Nahahapo akong naupo. Whatever the bastard is doing, it is illegal. Pansamantala kong inisip kung bakit niya naman to gagawin sa akin. Kung tama ang hinala ko na itinatago o hinahanap niya si Sian dahil mahal niya ito, bakit may ganito? This is impossible. Ulit ko dahil iyon naman ang totoo. Anong imposible, Luciana? Ayan na nga Sabay turo ni Simon sa hawak kong papel na pumipiyok na boses. Ang mga bagong pasok sa restaurant ay napapatingin na sa amin dahil sa mga sigaw niya. I sighed and stood. Lumabas naman na tayo rito, sabi ko. Carver agreed. Sumunod siya sa akin pero ganun din si Simon. However, he didn't walk with me in peace. You are married to him. Anong gusto mong mangyari? Gawin mo akong kabit, Luciana. I trusted you. I bowed my head down as I walked towards the restaurant's door. Pinagtitinginan kami at nauubos na ang pasensya ko. Alam kong hindi niya naman sinasadya pero gumagawa siya ng eksena at napapahiya kami. Are you in some game with your husband and I am your pawn? Kabit lang ba talaga ako sa'yo? Oh my goodness! Why is he saying that
word too much. Simon, pwede ba? Sabay baling ko sa kanya lalabas lang namin sa restaurant. Calm down. How can I calm down if my girlfriend has a husband nang hindi ko alam? Niloloko mo ako. Ginagawa mo akong kabit. Nagkatinginan pa kami ng iilang papasok na matanda sa restaurant. Sa narinig nila, muntik na silang mabangga ng waiter na nasa harapan nila. Will you shut up? I also didn't fucking know that I have this marriage certificate. Pinigilan kong magtaas ng boses. Dumiretso na lang ako sa lobby dahil alam kong papunta na si Oriel. Natanto ko ring maling-mali na nandito si Simon at ganito siya makaasta ngayong pupunta si Oriel dito. I really don't intend to be seen with him but we seriously need to talk. Kaya mas mabuti sanang sunduin niya na lang ako sa harap at umalis muna kami dito para makapag-usap kami nang wala si Simon. Nawala nga lang sa isipan ko yun nang nagsimula ni si Simon. I can't believe you did this to me. Ang ganda ng mga plano natin sa negosyo. We've been friends since then. Ngayon tayo na ganito na, Luciana. Hindi ko matatanggap. Binigyan mo ako ng chance pero niloko mo ako at ginawa mo akong kabit. I closed my eyes and again turned to him. He looked more hostile than in pain. It was evident in his use of words, kaya lang naiinis na rin ako dahil sa mga gamit niyang salita. Napapatingin ang lahat ng naroon sa amin. Ayos lang sana kung sa low-end hotel kami nagpunta, kaya lang mga family friends namin ang mga naroon. This news will reach everyone before I could stop it. Will stop it? I said I didn't know. You didn't know? Hindi pa ako nakakakilala ng kahit na sinong hindi alam na kasal sila, Luciana. Well, if this is true, then nice to meet you, Simon. Hindi ko na maitago ang irritation ko. Ikaw ang may kasalanan at ikaw pa ang may ganang maging ganito. Hey, Simon, that's enough. Si Carver na pinutol niya. You're out of this. She is my girlfriend. Mas lalo lang akong nairita roon. My head is hot and I couldn't stop my emotion. Then let's just fucking break up, Simon. Turned to me with wide eyes. Para bang sobrang laking kasalanan iyong sinabi ko. Paulit-ulit kong sinabi na hindi ko alam ito. I'm trying my best to solve it and yet, you won't stop nagging me? You are practically screaming to everyone here that I cheated on my husband? Sino matinong boyfriend ang magpapahiya sa girlfriend niya ng ganoon? Pero sa totoo lang, may punto rin naman ang nararamdaman niya. Ang problema lang, totoong hindi ko talaga alam kung totoo ba ito at kasal nga ako kay Oriel Mercadejas. In Simon's point of view, he must be very devastated when he realized that I might be fooling him. Ginagawa mo kong kabit and expect me to calm down? I said I didn't know about this marriage shit, Simon. Na, you know about it then, he said with hostility. I gritted my teeth. Sinabi ko ang re-resolbahin ko, hindi ba? Nakakait ka na. You know what? Let's break up. We're done. This is your solution to this? Dismayado niyang sinabi. It seems like you're expecting me to solve it in a blink of an eye. Hindi ko alam kung anong nangyayari at tama ka. You don't deserve this. So we're done. I know it sounds cocky and ungrateful but I am also at my limits. Ngayon ko lang din nalaman ng tungkol dito sa kasal at hindi ko alam kung totoo ba yun. This is on top of all my past problems here. I can't deal with a nagging boyfriend who expects me to solve my problems easily. That's it? We plan our future and this is what you give me? Oh my goodness! We'll plan for our company, Simon, not our future. So inaamin mo na hindi mo nga nakikita ang future natin dahil ba kasal ka na pala talaga? Namula ang mga mata niya. Hinilot ko ang sentido ko at napapagod ng ulit-ulitin ang sinabing hindi ko nga alam. Kung ubang kasal ako kay Oriel, Luciana, Oriel's baritone voice filled my ears. Mabilis ko siyang nilingon. Namimilog ang mga mata ko nang natanaw ng malalaking hakbang ang kumakain sa distansya namin. He looked dashing in his business suit.
Halos lahat ng nasa lobby nakatingin na rin sa kanya. Simon, that's enough. Don't make this worse. Sinabi na nga ni Luciana na hindi niya alam. Do you honestly believe that, Carver? Parang may umilaw sa isipan ko. Ibis na hintayin siyang makalapit, sinalubong ko na para hindi na magkaroon ng eksena. Uriel won't back down to any aggressor. At sa lahat ng lugar pa, sa hotel na ito pa talaga. Palapit na ako sa kanya, kaya bumagal ang lakad niya. His sharp eyes went from me to the Samaniegos and then back to me. So you're choosing him? I can't believe you. I heard Simon muttered. Nilingon ko siya bago ako nakalapit kay Uriel at nakita kong umalis siya. I swallowed hard and closed my eyes again. I feel mean for being relieved that he walked out. Nasaktan iyong tao kaya dapat intindihin ko siya. Kaya lang, may sarili ding pressure sa akin ngayon. Anong problema at saan pupunta ang mga kasama mo? Naghahanap ang mga mata niya ng mga sagot sa mga mata ko. Ay ko na sana umalis dito kaso masyado ng malaking eskandalo si Simon kanina. Wala na akong choice. Mag-usap tayo sa ibang restaurant. Uriel, look at where the Samaniegos disappeared. Ba't hindi dito dahil nandito ang boyfriend mo? Oh my goodness. Well, at least he's not screaming at the top of his lungs. Mag-usap tayo sa ibang restaurant, Uriel. Akala ko ba si Simon Samaniego ang boyfriend mo? Bakit si Carver ang tumawag? Sunod niya sa akin. Asan ang sasakyan mo? Bakit hindi na lang tayo rito mag-usap? You're check-in here, right? Lucio called. Mag-uusap ba tayo, Uriel? O iinisin mo ako? You wanted to talk to me, not the other way around. Palaban niyang sinabi. Nilingon ko siya. He looked at me sharply and walked past me. There's my car, he said coolly. Umirap ako at sumunod na sa kanya, palabas ng lobby at diretsong pumasok sa sasakyan. It feels really familiar. Nang buksan niya ang pintuan para sa akin, pumasok ako ng walang pag-aalinlangan at nag-seatbelt. I took my purse out, tinignan ko ang kopya na kinuha ko, binaba ko nga lang iyon at nagpasya na hintayin makapunta kami sa restaurant bago pag-usapan ito. Baka sa gulat niya ano pang mangyari. So where would you like to eat? He asked casually. I slowly turned to him with eyes like daggers. Hindi tayo nagdi-date. Ibaba mo na lang sa malapit na restaurant. Who says we're on a date? I was just asking which restaurant. Niliko niya sa isa pang restaurant ng hotel. Sa ibang hotel, iritado kong sinabi. See, tell me. Just fucking party in the nearest big hotel, hindi dito. Hirap na akong magpigil ng iritasyon. Mabuti na lang at naipark niya naman sa isang steakhouse sa malapit na hotel. I signed and went out of his car. He turned and walked with me inside. Gusto kong matawa. Ngayon lang ulit kami nagkita at lumabas ng ganito mula noong nangyari iyon. So much for destroying all the gossips about us now we're seen in public. Sana pala sa room ko na lang siya dinala. Sa Okada. Kaya lang, ano naman ang sasabihin lalo ng iba? At kung sa hotel room naman dito, lalong kaduda-duda. No, kaupo na kami sa restaurant. I choose to order first since the waiter is immediately on our side. Pakiramdam ko ay maririnig ang pagtatalo namin kung mamaya pa. Magagabi na rin kaya saktong dinner na ito. When the waiter disappeared, I took out the certificate and put it in front of our table. What are you doing? Nakita kong nagtagal ang tingin niya sa nilapag kong papel. He picked it up after a long while para bang hindi niya mabasa iyon ng mabuti. Verify it. Chinek na ni Carver yan kanina at sinabing totoo raw. I want you to check it again. His gaze returned to me as he dialed something on his phone. Hindi pa siya nagsasalita pero base sa agaran niyang ginawa, bakit pakiramdam ko hindi niya rin alam. I'd like to verify a document. Check if I am married. Nagkatingin kami. I look at him fiercely. Luciana Almodovar. I tapped my fingers on the table as he waited. 1 minuto lang yata ang lumipas bago siya nagpasalamat. Okay, thank you. Binaba niya ang cellphone niya. Anong sabi? Napaangat ako ng kaunti. Tinignan niya uli ang dokumento. This is true. What? Iba pa rin ang pakiramdam na ang nagpa-verify nito. Nakatitig siya sa dokumento. Paano nangyari? Anong pinaplano mo?
Paratang ko agad. Ano pinaplano ko? Tungkol saan? Binawi ko sa kanya ang dokumento at halos punitin ng ilapag sa banda ko. Don't act as if you're innocent. Anong plano mo at bakit ganito? Wait. Are you saying that I applied for that marriage certificate, Luciana? Napakurap-kurap ako. Wala na kasi akong ibang maisip na dahilan o suspect sa nangyari. Kahit sigurado akong hindi ako. Sigurado akong hindi ako, kaya sino sa ating dalawa na? Sigurado akong hindi ako, kaya sino sa ating dalawa na? If I have known that you're married before you went out of the country, I'd come with you. Married before I went out of the country? Binabago ang tingin ko sa certificate at nakita ang date noon. Paano to nangyari? Anong binabalak mo? Nagpapanik na ako. Nagtaas siya ng kilay. What do you mean by that? I didn't know that we're married. Anong binabalak ko? I don't know with you, maybe. Maybe you're trying to manipulate me or something. Nanatiling nakataas ang kilay niya. He swallowed hard. Manipulate you? To live with me? No, inadadong sila. Maybe you just want to manipulate me para magbago ang isipan ko na ipakulong yung girlfriend mo. Kumunot ang noo niya at sinipat niya ako. I-blackmail mo ako na hindi ka makikipaghiwalay kung hindi ko titigilan si Sian Tamayo. He groaned. I will put that girl to person and... What girlfriend? I don't know with you. Narinig mo ang sarili mo? I don't care about that girl. I just want her in prison, Luciana. You still think that she's my girlfriend? That's absolutely sick and disgusting. Huminahon ako. Then what is it? Then what is this all about? Pag-uusapan mo natin kung bakit hanggang ngayon ganyan pa rin ang tingin mo sa akin. Iritado na ganito na ang usapan. Bakit hindi mo pa siya nahahanap hanggang ngayon? I'm trying my best to find her. Maybe she's funded by some rich. Tingin mo? Kunwari hinahanap pero yun naman pala. Isa Aynard. Oh, that's what you think of me? Really? Seryoso niyang sinabi. Nag-iwas siya ng tingin at nang ibinalik niya sa akin yon, his eyes were bloodshot. All this time you think I'm hiding her? I can sense his control taking over. Galit siya at nagpa siya akong tumahimik. I have lived thinking that way because it was easier. Hating him was easier than that reason was a way to hate him. Kasi kung pababayaan ko ang nararamdaman ko, kasabay ng pag-aalala sa rason ng pagkakabaril ni Papa, hindi ko matatanggap yun. Papa was shot instead of me. Muntik na siyang mapahamak dahil sa babaeng may gusto kay Oriel. I'm trying my best to put this justice in motion through our laws, and not brutally kill that girl, Siana. Tapos, ito ang tingin mo sa akin, hindi ako agad nakapagsalita. The silence drenched in us. Bumalik na lang ang waiter para ilapag ang in-order at wala na akong ganang kumain. How else would she survive until now? Maybe you're right. She's funded by some rich. Why don't we start to heavily investigate your ex-boyfriend, Leo Rios? He's not my ex-boyfriend. And that girl isn't my girlfriend or my whore. Nagkatingin kami. Pakiramdam ko, pinamumukha niya sa akin ang paratang ko. Kumain na muna tayo. Hindi magandang magtayo sa harap ng pagkain. Sabi ko para bigyan ng sarili ng oras para mag-isip. We both ate miserably. Tuwing tumitingin siya, binababa ko ang tingin ko sa pagkain ko. Tuwing nagnanakaw naman ako ng sipat, hinuhuli niya ang mga mata ko. He's in a foul mood now. Pareho lang kami. Let's not talk about that whore. I just want her in prison. Ang problema ko ngayon ay itong marriage certificate natin. Paano nangyari to? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam na may ganito. Imposible. One of us should be the suspect. Then maybe it was you. Nagtaas siya ng kilay. Naghahamon na ngayon. Natawa ko. Ako? Maybe you're still crazy over me. Iniisip mong gusto ko ang babaeng iyon kaya in-apply mo ang marriage certificate natin para matali ako sa'yo. You're a thick-head bastard. We still have food on our table, Siana. He smirked.
Hindi ako kagaya ng mga ex mong baliw sa'yo. Huwag mo akong igagaya sa kanila at hindi kita pipikutin. Right. Ako naman ang may gustong pumikot sa'yo. My face seated. I shifted my head. So, inaamin mo na ikaw nga ang may pakana ng kasal na to. I told you. If I have known that we're married, then I won't let you go alone abroad. Oh, you will. You can. Kasi galit ako sa'yo, kaya hindi mo ako susundan. I'll be a faithful and patient husband. Kahit galit ka, susunod ako at susuyuin kita. He smiled more. This is amusing him. We both know it's not that simple that time, Oriel. We both know it's not that simple that time, Oriel. It wasn't a joke. It was serious, kaya masalang hindi kita hahayaan. Too bad, right? Hinayaan mo ako. Nagtaas siya ng kilay ngayon. What do you mean? Ayaw mong hinayaan kita? What if you let me go because you know we're married? So your alibi is not valid. Kasi pwede nga naman yun. He chuckled. I will fly to you immediately after hearing about your relationship with that loser, Sienna. You think I'd let my wife get a boyfriend? Not while I'm alive. We had an intense stare down. Siya ang unang nag-iwas ng tingin at uminom sa kanyang inumin. Or maybe even when I'm dead. This is feisty. So let's see kung meron pang kadugtong, guys. Pasensya na sa mga hoarse voices. Sa double reading kasi tao lang tayo. So, medyo na-intense din yung pag-look natin eh. Na-overlook. So, yun na nga. Ay, sumobra tayo, guys. So, yun. Sana nagustuhan niyo yung binabasa ko. And, comment naman kayo kung ano yung tingin niyo yung boses ko. Sa boses ko yung nangyari. Kung okay ba siya. Kung masyado ba ako mabilis magsalita and everything. So, I hope you like this video. Please like, share, and subscribe. Thank you very much and have a good one.